Okay, may balita ako. Sa loob ng 25 taon, naging parang ritual na sa atin ang One Piece tuwing linggo, di ba? Pero, paano ko sabihin ko sa inyo na malapit nang matapos ang tradisyong yan? At teka, bago kayo mag-react, paano ko sabihin ko rin na ito pala ay isang napakagandang balita para sa future ng paborito nating anime? Isipin nyo yon ha, isang kapat ng isang siglo. Ganom na katagal nating kasama ang One Piece. Isa na siyang institusyon. Isang higante sa mundo ng anime na para akala natin hinding-hindi magbabago yung takbo. Alam nyo, naging parte na to ng buhay ng maraming henerasyon. Yung pag-abang sa bagong episode, linggo-linggo, naging comfort zone na natin. Isang tradisyon na laging nandyan, laging may bagong adventure na naghihintay. Pero, ayan na nga, that's about to change. At ang pagtatakis ng tradisyon na to ay simula pala ng isang bago at mas magandang chapter. Halika't alamin natin kung bakit itong pagbabago ng direksyon para sa mga Straw Hats ay hindi lang basta kailangan, kundi sobrang exciting. So ano ba talaga yung punot dulo ng lahat ng to? Ito yung problema na matagal nang nararamdaman at, aminin na natin, inirereklamo ng marami sa atin. Ang anime ay sobrang lapit na sa manga ni Eiichiro Oda. At yung gap na yon, sobrang nipis na nagiging problema na sa daloy ng kwento. Tingnan nyo tong data na to. Dati, nung mga unang arcs tulad ng Orange Town, isang episode pa lang halos 3 chapters na agad ng manga ang katumbas. Ang bilis ng kwento. Pero pagdating natin sa Wano arc, grabe, wala pang isang buong chapter ang katumbas ng isang episode. Kaya anong nangyayari? Napipilitan silang stretch, pahabain ang bawat eksena. At sino ba sa atin ang hindi nakaranas niyan, di ba? Sabi nga ng isang fan sa Reddit. Yung mga eksena na parang inuulit-ulit, yung mga reaction shots na sobrang haba, yung mga flashbacks na paulit-ulit. Yan yung naging paraan nila para lang bumagal yung takbo at hindi maubusan ng material galing sa manga. Pero ito yung mahalagang punto. Hindi lang to problema ng One Piece. Ang sitwasyong ito ay salamin ng mas malaking problema. Yung matinding presyon na nararanasan ng buong industriya ng anime sa Japan dahil sa walang tigil na lingguhang production. Tingnan nyo halos kalahati ng mga nagtatrabaho sa industriya ay mga freelance. At kahit may mga improvements na sa kalagayan nila, ang ganitong setup ay nagdudulot pa rin ng matinding pressure at sobrang higpit na deadlines. Lalo na para sa isang serye na tulad ng One Piece na walang pahinga. Kaya naman, mismong si Chief Producer Ruta Koike na ang nagsabi, kailangan daw nila ng charging period. Hindi lang to para makabol yung manga ha. Ito ay para bigyan ng pagkakataon yung napakagaling na team sa Toei Animation na makahinga, magplano at maipagpatuloy yung cinematic quality na minahal natin sa Wano nang hindi sila nauubos. So, ano ang solusyon? Isang malaking pagbabago sa strategy. Mula sa isang lingguhang marathon na parang walang katapusan, ang One Piece ay lilipat na sa isang seasonal na sprint. Mas may focus, mas may lakas. At heto na, ang bagong plano. Maximum of 26 episodes na lang per year. Pero ang pinaka-game changer dito, ang goal ay 1-to-1 adaptation. Ibig sabihin, isang chapter ng manga, isang episode ng anime. Yes, wala nang filler, wala nang pilit na pagpapahaba ng mga eksena. Okay, so paano to mangyayari? Ito yung timeline. Pagkatapos ng Egghead arc sa December 2025, magkakaroon ng 3 buwan na break yung team. At pagdating ng April 2026, maglalayag na ulit ang One Piece. Pero this time, sa bago na nitong format simula sa Elbaf arc. Ngayon, ang tanong ng lahat, anong ibig sabihin nito para sa atin? Sa ating mga fans na sumubaybay sa napakahabang paglalakbay na to? Sa madaling salita, puro maganda. Asahan natin na yung movie quality animation na nakikita natin sa mga highlight ng Wano, yun na ang magiging standard. Tapos yung pacing, ayusin na. At yung kwento, magiging tapat na sa kung paano talaga sinulat ni Oda. Ito na yon. Oo, alam ko. Medyo malungkot isipin na mawawala na yung One Piece Sundays na nakasanayan natin. Pero isipin nyo, ang kapalit nito ay ang kasiguraduhan na yung huling saga ng One Piece ay magiging isang tunay na obra maestra. Isang adaptasyon na karapat-dapat sa alamat nito. Kasi sa huli, ang pagbabagong ito ay pagpapakita ng respeto. Respeto sa mga creators, respeto sa source material, at higit sa lahat, respeto sa ating mga fans. Ito yung paraan para marating ng One Piece yung maalamat nitong katapusan sa pinakamagandang paraan. Malapit na yung huling paglalayag at promise it will be more epic than we can ever imagine.